The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. The book of the genealogy of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham. Abraham became the father of Isaac, Isaac the father of Jacob, Jacob the father of Judah and his brothers. Judah became the father of Perez and Zerah, whose mother was Tamar. Perez became the father of Hezron, Hezron the father of Ram, Ram the father of Aminadab. Aminadab became the father of Nahshon, Nahshon the father of Salmon, Salmon the father of Boaz, whose mother was Rahab. Boaz became the father of Obed, whose mother was Ruth. Obed became the father of Jesse, Jesse the father of David, the king. David became the father of Solomon, whose mother had been the wife of Uriah. Solomon became the father of Rehoboam, Rehoboam the father of Abijah, Abijah the father of Asaph. Asaph became the father of Jehoshaphat, Jehoshaphat the father of Joram, Joram the father of Uzziah. Uzziah became the father of Jotham, Jotham the father of Ahaz, Ahaz the father of Hezekiah. Hezekiah became the father of Manasseh, Manasseh the father of Amos, Amos the father of Josiah. Josiah became the father of Jeconiah and his brothers at the time of the Babylonian exile. After the Babylonian exile, Jeconiah became the father of Shealtiel, Shealtiel the father of Zerubbabel, Zerubbabel the father of Abiud, Abiud became the father of Eliakim, Eliakim the father of Azor, Azor the father of Zadok, Zadok became the father of Akim, Akim the father of Eliud, Eliud the father of Eleazar, Eleazar became the father of Mathan, Mathan the father of Jacob, Jacob the father of Joseph, the husband of Mary. Of her was born Jesus, who is called Christ. Thus the total number of generations from Abraham to David is 14 generations. From David to Babylonian exile, 14 generations. From the Babylonian exile to Christ, 14 generations. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Narinig natin ang talaang angkan ni Jesus o ang genealogy. Pinaghirapan talaga saliksikin yung mga pangalan ng kanyang mga ninuno. Kayo ba natandaan nyo bang pangalan ng mga ninuno nyo? Yung tatay ng lolo o lola ninyo? Kayo hindi na. Pero ito, lahat, simula kay Abraham. Ibig sabihin, binibigyang halaga ang pangalan. Mahalaga ang pangalan. Ang ating pangalan, bigayan sa atin ng Diyos. Nung tayo bininyagan, hindi nyo maalala yun, wala pa kayo maalala yun, pero may mga picture kayo, no? Binanggit ng pare ang pangalan ninyo. At sabi, binanggit yung pangalan nyo, binibinyagan kita sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Binigay ng Diyos sa iyo ang kanyang pangalan. Kaya mahalaga yung pangalan. Ingatan ninyo ang pangalan ninyo. Alagaan ninyo. Huwag ninyong sisirain. Mahalaga yan. Tandang-tanda ako noon, malit na bata kami, galing kami simbang gabi, pauwi kami. Tapos nagbibiruan kami. Nanay, tatay, tapos kami magkakapatid. Nagtutuksuhan kami ng mga pangalan namin. Sabi ng nanay, sabi niya, anak, huwag niyong sisirain yung pangalan natin, ha? Yan yung tanging pamana namin sa inyo. Hindi naman tayo mayaman. Wala kaming malaking pamana sa inyo. Tanging pamana namin sa inyo ay ang aming mabuting pangalan. Dito sa ating bayan, wala kaming nilokong tao. Wala kaming dinaya. Wala kaming sinaktan. Wala kaming inapi. Ingatan ninyo ang ating pangalan. Bigayan ng Diyos sa atin. Huwag niyong sirain ang inyong pangalan. Kasi kapag sinira mong pangalan mo, damay pamilya ninyo, damay ang angkan ninyo. Pangalan nyo yan eh.
alagaan ang ating pangalan. Alagaan at ingatan at huwag sirain ang pangalan ng iba. So yan, alagaan natin ang ating pangalan, huwag nating sirain ang ating pangalan. Pangalawa, huwag nating sirain ang pangalan ng iba. Huwag tayo maninirang puri. Hindi ka angat kapag ka inaapakan mo ang pangalan ng iba. Akala mo tataas ka dahil tumuntong ka sa pangalan ng iba? Hindi. Huwag kang maninira ng pangalan ng iba. Bigay din ng Diyos yung pangalan sa kanila eh. Dapat bigyan mo rin ng respeto. Kaya ingatan na, akala nyo, nakakatuwa kayo pag nagmamarites kayo. Pag nagchichismisan kayo. Masaya kayo. Hindi nyo alam the damage that is being done to other persons. Pangalan nila yan eh. Sagrado yan eh. Bigay yan ng Diyos eh. Alagaan natin ang ating pangalan. Alagaan natin ang pangalan ng iba. At pangatlo, at pinakamahalaga, alagaan natin ang pangalan ng Diyos. Kasi dala-dala natin ang pangalan ng Diyos eh. Damay ang Diyos eh. At ng ating ginagawa, damay ang Diyos. Dala natin ang pangalan, di ba? Bago tayo nagsimula ng misa, anong sabi din? Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Ibig sabihin, ginagawa natin to, damay ang Diyos rito. Kasama natin ng Diyos. Pagkagising niya sa umaga, sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Lahat ng gagawin mo sa araw na yon, damay ang Diyos. Bago ka alis ng bahay, o bago pandarin na sasakyan, nagawa yung tandaan ng krus. Yung biyahe kong to, kasama ko ang Diyos. So, ibig sabihin, ramdam mo yung presensya ng Diyos. Tandang-tandang malit na bata kayo, bago magsimula yung klase, nagawa namin sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Nandun ang Diyos. Kasi kung nalilimutan natin yan, lahat ng ginagawa natin, damay ang Diyos. Kaya ingatan natin na yung ating ginagawa ay sang-ayon sa kalooban ng Diyos, hindi yung salungat sa kalooban ng Diyos. Kasi dala natin pangalan ng Diyos eh. Misa, pag nuod ako ng basketball, anong kabataan ko? Nuod ako ng basketball. May mga players eh. Mga Katoliko eh. Bago papasok yan doon sa court, no? Gawan tanda ng krus. Yan. Kitang-kita eh. Ang krus. Tapos may pagpasok na, pag makapaniko, makasipa, makapandaya, makapanakit. Sabihin mo, wala ko Katoliko. Kaya ingatan natin ang ating pangalan, ang pangalan ng iba, at ang pangalan ng Diyos. Tandaan natin, lahat ng ating ginagawa, dala-dala natin ang pangalan ng Diyos. Dalawang mahalagang bagay saan binanggit ng Diyos ang ating pangalan. Una, nung tayo bininyagan, tinawag tayo ng Diyos sa ating pangalan. Binanggit yung pangalan nyo. Sige, banggitin yung pangalan nyo. Tapos, binibinyagan kita sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Yun yung simula. At sa katapusan ng ating buhay, sana, pagdating ng panahon, pagkatok natin sa pintuan ng langit, banggitin uli pangalan nyo, sabihin ng Diyos, halika, pasok ka sa kaharian ng langit. Napakagandang pakinggan kapag binabanggit ng Diyos ang ating pangalan. Alagaan niyo ang pangalan niyo, alagaan niyo ang pangalan ng iba, at alagaan niyo ang pangalan ng Diyos.